3. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang Via Crucis, ang daan ng krus, ay daan ng pananampalataya. Samahan natin si Jesus, hinatulan ng kamatayan, siya na hukom ng sangkatauhan. Samahan natin si Jesus sa pagpasan niya ng krus. Siya na tagapagligtas ng mundo. Si Jesus na nakabayubay sa krus, siya na Panginoon ng kasaysayan, ang anak ng Diyos. Kasama natin si Maria. Ang Via Crucis ni Jesus ay Via Crucis ni Maria. Ang daan ng krus ay daan ng hapis. Tumindig si Maria sa paanan ng krus ni Jesus. Niyayakap niya ngayon ang kanyang mga anak na umaharap sa panganib at pagkapagal upang damayan sila sa kanilang pagdurusa, pakinggan ang kanilang mga panaghoy at magdulot ng kapayapaan at pag-asa. Sa pagtahak natin sa daan ng krus, hayaan nating akayin tayo ni Maria. Hilingin nating bahaginan niya tayo ng kanyang kababaang loob at pagbubukas palad upang pag-ibig ni Kristo sa krus ay makapanahan sa ating mga puso at papanibaguhin at hubugin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Samahan natin si Jesus sa pagunita sa mahuling sandali ng kanyang buhay sa lupa. Tuntunin natin ang tinahak na daan ng krus ni Jesus. Iugnay natin sa krus ni Jesus ang lahat ng ating mga takot, pigati, luha, karamdaman at pangungulila ngayong panahon ng pandemya. Ito ay paglalakbay tungo sa paghihirap, pangungulila at kalupitan ng mga nagpahirap sa Kanya tungo sa Kanyang kamatayan. Ngunit ito'y landas din ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sapagkat hindi ang kamatayan at libingan ang tutuldok sa kwento ng kaligtasan, sa paglipas ng dilim, sa pagbubukas liwayway ng muling pagkabuhay, ang liwanag ng kaligayahan ay sisibol. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tinahak namin muli ang daan ng iyong krus, sapagkat batid namin ito'y daan din ng aming mga buhay. Nakatindig kami sa paanan ng iyong krus na may pagluluksa sa aming mga puso. Ang mga kasalanan namin ang nagpako sa iyo sa krus. Naparito sa kasadaigdig upang kami tubusin, hanapin at akay sa yakap ng Ama. Sa aming pagkamakasarili, pumarito ka, taglay ang iyong pag-ibig. Sa aming kayabangan at kapusukan, pumarito ka, taglay ang iyong kaamuan at kapakumbabaan. Kami ay makasalanan na nangangailangan ng iyong awa. Kami ay mga alibughang anak na nagnanais na magbalik. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng luha at pagtitika upang matuklasan namin ang kalayaan at buhay
at ang ganap na kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng aming pagdinilay sa mga pagdurusang binata mo para sa aming kaligtasan. Naway makibahagi kami sa iyong pagwawagi sa kasalanan at kasamaan at sa iyong buhay ng pagtatalaga sa Diyos at sa kapwa. Amen. Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, sa huling hapunan, pinili ni Jesus na isang piging ang kanyang iiwang paalala ng kanyang pagbibigay ng sarili para sa atin. Madalas, hindi natin napapansin na tayo ay nabubuhay ng matiwasay dahil may mga taong nagbibigay ng kanilang sarili para sa ating kapakanan. Marami ring panahon na ipinagwawalang bahala natin ang kabutihan ng ibang tao sa atin, lalo na kung iniisip nating bahagi ng kanilang trabaho ang maging mabuti sa atin. Katulad ni Jesus, ang kanilang pagbibigay ng buhay ay siya ring nagbibigay ng buhay sa atin. Sikapin nating makita na ang ating tinatamasa ay bunga rin ng paghihirap ng iba. Tayo'y nabubuhay dahil sa pag-aalay ng sarili ng ibang tao. Naway, makita natin na si Jesus na nagbibigay ng kanyang buhay sa mga taong nagsasakripisyo para sa ating ikabubuti. Panalangin. Panginoong Hesus, sa iyong pag-ibig sa amin, ginawa mo rin ang iyong sarili na tinapay at alak upang maging aming pagkain at inumin. Turuan mo kami na maging tulad mong tinapay at alak na iniaalay bilang handog sa Diyos at sa mapagkumbabang paglilingkod sa aming kapwa. Tulungan mo kaming alalahanin na kami ay nabubuhay hindi lamang sa aming sariling pagsisikap. Makita nawa namin, hindi kami nabubuhay sa aming sarili lamang. Turuan mo kaming bigyan ng halaga ang nagbibigay ng kanilang mga sarili para sa aming kapakanan. Tulungan mo kaming makita ka sa kanila. Ikaw na unang nagbigay ng iyong sariling buhay para sa amin hanggang sumapit ang aming pakikibahagi sa pagkain ng buhay na walang hanggan, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala,
para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay mainyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Kristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila na may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo." Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis, na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya, pagkapanalangin, at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. May mga panahong tila gusto na nating sumuko dahil sa bigat ng ating mga pasanin sa buhay. May mga panahong parang wala na tayong ibang maasahan. May mga panahong ang mga taong inaasahan natin nariyan lagi para sa atin ay naglalaho kung oras na ng kagipitan. Sa mga panahong wala na tayong makapitan, alalahanin natin na hinding-hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hinding-hindi tayo susukuan ng Panginoon. Makita nawa natin bilang halimbawa ang pagbaling ni Kristo sa Diyos sa panahon ng paghihirap. Maaari tayong lumapit at kumapit kaniya kailanman. Panalangin. Magkadaop ang palad sa panalangin sa pagsisikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang ikaw ay naghihirap sa Getsemani. Ang mga inanyahan mong magbantay at manalangin kasama mo noong gabing yun ay tila walang pakialam. Kami man ay tila walang pakialam. Inaalala lamang ang aming mga sariling problema. Kami tila walang pakialam sa mga nagdurusa sa kanilang pangungulila at kanilang mga pangamba, kanilang mga kahinaan. Humantong ka sa panahong wala kang ibang makapitan at walang ibang malapitan kundi ang iyong Amang nasa langit. Kahit ang iyong mga kaibigan na minamahal at inaasahan ay naglaho. Turuan mo kaming matutong kumapit at lumapit sa Ama, na siyang tanging makakapitan at malalapitan sa oras ng kagipitan. Patawarin mo kami sa aming pagiging makasarili at bigyan mo kami ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo, upang magampanan namin ang kalooban ng Ama kahit na ito'y lubhang mahirap, sapagkat sa pagtupad lamang ng kanyang kalooban,
matatagpuan ang kapayapaan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumainyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikatlong estasyon, si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinupuri at pinapasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan na makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating na sa alapaap ng langit." Winasak ang pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang karapastangan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan." Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilay, namamayagpag ngayon ang kultura ng panghuhusga. Marami ang inuhusgahan ng lipunan dahil hindi nila sumusunod sa kung ano ang nakasanayan na. Marami sa mga hinuhusgahan ang wala man lang nangangatwiran para sa kanila. Higit pa rito, tayo rin ay nanghusga ng iba. Nanghusga tayo base sa panlabas na anyo, kulay ng balat, sa antas ng napag-aralan, sa katayuan sa buhay, sa pananamit, sa pananalita. Naway mamulat tayo sa katotohanang kahit na may pagkakaiba man sa ilang mga bagay, tayo'y pari-pariho pa sa harapan ng Diyos. Naway makita natin sa ating mga kapwa na si Kristo na inusgahan din sa kanyang kapanahunan. Panalangin. Tila hindi kapani-paniwala ang tanging walang salang tao sa mundo. Hinatulan ng kamatayan ng mga tao na iyong binigyan ng buhay. At ang kakilakilabot na pagsasalungat na ito'y tila walang katapusan. Habang kami mismo ay muling nagbibigay sa iyong hatol na kamatayan, sa tuwing tatalikuran namin ang iyong pag-ibig.
Ang pagkabigong ito ng katarungan ng tao ay nagpapatuloy sa mga hindi makatarungang paghatol, kung saan ang mga kriminal ay pinawawalang sala at ang mga walang kasalanan ay hinahatulan ng sanlibong kamatayan sa isang buhay ng paghihirap at di pagtanggap na naglalagay sa aming lahat sa kahihiyan. Panginoon ng buhay, gawin mo kaming mapagpahalaga sa iyong kaloob na buhay. Buhay na ganap para sa lahat. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming masala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumainyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung nanguna, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. At pinaghahagupit ni Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinaghawak ng isang tambo ng kanyang kanang kamay, at palibak siyang iniluhod-luhuran at binati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagninilay, biktima si Kristo ng kultura ng paggamit ng kapangyarihan upang makalamang sa kapwa. Kahit sa ating panahon ngayon, maraming tao ang pinagmamalabasan hindi lamang sa paraang pisikal, kundi sa emosyonal at espiritual na paraan din. Nagiging kultura na ang pagsasamantala upang makalamang lang sa kapwa. Makita nawa natin ang Panginoon sa mga taong pinagmamalabisan, mga taong biktima ng kapangyarihan ng iba. Panalangin. Tila mga araro ang mga hagupit na bumabaon sa iyong katawang hindi nakakilala ng kasalanan. Pinutungan kanila ng koronang tinik sa malupit na pagkutya sa taguring hari na karapat-dapat sa iyo, subalit hindi mo kailanman inangkin para sa iyong sarili. Panginoong Hesus, ang mga kamay na buong lupit na naghirap sa iyo ay amin din. Dahil kami man ay gumawa sa iyo ng ginawa ng mga nagpahirap sa iyo. At patuloy namin itong ginagawa
kapag kami nagiging malupit sa aming kapwa at inilalagay sila sa kahihiyan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipagtanggol ang mga naaapi at nahihirap. Kaawaan mo kami, mahal naming Jesus. Kaawaan mo kami. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumainyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikalimang istasyon. Tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay, masarap magmahal. Masarap magmahal kahit na may kaakibat na pagpapakasakit at pagsasakripisyo ang ating pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, handa tayong magsakripisyo. Kahit mahirap, handa tayong piliing patuloy na magmahal. Dahil sa pagmamahal, kusang loob na tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Dahil sa pagmamahal, pinili ni Jesus na sundin ang kalooban ng Ama. Alam niyang mahirap, alam niyang masakit. Ngunit di alintana ang hirap at sakit dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. Panalangin. Panginoong Jesus, ang barakila na kahoy na ipinabuhat sa iyo ay napakabigat, sapagkat kasama nito ang bigat ng mga kasalanan ng buong sangkatauhan. Nakikita namin sa iyo ang di mabilang na mga taong hirap na hirap sa bigat ng mga krus ng mga kakulangan at kanilang pasanin, ang mga krus ng mga pagkukulang at kapintasan ng ibang tao. O Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang kailanmay di magbigay ng mga pasanin sa kapwa dahil sa aming mga kakulangan, at pasaning lagi ng may lakas ng loob ang krus ng aking pang-araw-araw na tungkulin bilang pakikisa sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumainyo. Pugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ika-anim na istasyon. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Kristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Mula sa pasyong mahal at ikatlo, ngunit nga ito, pagkarapa ni Kristo, katawan ay nanlulumo, nanginginig na totoo, litid 10 mga buto, sa lupay na pasubasob ang mukhang mahal ni Jesus, nahasa na at nakuskos sa malaking pagkapagod, gutom at madlang dayokdok. Ninilay, mahirap ang buhay. Marami tayong naririnig sa balita ng mga taong sumusuko na dahil sa hirap ng buhay. Panginoon, bakit ako pa? Malaking katanungan kung bakit pinabayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng kahirapan. Mahirap isipin na hahayaan tayong makaranas ng kahirapan ng Diyos ng pag-ibig. Sa panahon ng kahirapan, madalas nating makalimutan ang pangakong binitiwan ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, lalo na sa oras ng kagipitan. Matuto tayong tumayo muli sa pagkakalugmok ng may pananalig at pag-asa sa pangako ng Panginoon na nakaagapay natin siya sa bigat ng krus ng buhay. Panalangin. Ang bigat ng krus sa iyong balikat, ang bigat ng mga pang-aalipustang ipinukol sa iyo ng nagkakagulong mga tao ay nagpabagsak sa iyo sa lupa. Panginoon, kapag nangyari ito, huwag mong hayaang tuluyan kaming malugmok sa alabok ng pagkapahiya at pagkatalo dahil sa pagkasira ng loob at kakulangan ng pananampalataya. At kapag nadarapa ang aming mga kapatid, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang di na kami makabigat pa sa kanilang pasanin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikapitong istasyon. Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay niligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa na mabuting balita ayon kay San Marcos. Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene,
ama nina Alejandre at Rofo, pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus na Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagninilay, lumalaking kultura na ang kultura ng pagkakanya-kanya. Dahil sa hirap ng buhay, natututo tayong mabuhay ng para sa ating sarili lamang. Natututo tayong parating unahin ang sarili, bahala na ang iba, basta ang sarili ay matiwasay. Matutunawa tayong makita ang krus na pasa ng ibang tao. Matutunawa tayo makita na sa ating buhay, si Kristo ang ating kaibigan na kabalikat natin sa ating mga pasanin krus sa buhay. Makita nawa natin si Kristo sa mga taong naghihirap. Panalangin. Napakagandang pagmasdan na si Simon ay hindi nag-atubiling pasanin ang iyong krus upang tuwangan ka sa bigat nito. Subalit ang bigat ng aming mga kasalanan ay nasa mga balikat mo pa rin. Pinasan mo ang bigat ng krus ng aming pagkakasala. Ikaw ang pumasan sa krus na aming dapat pasanin. Panginoon, gawin mo kaming tulad ni Simon ng Cirene. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahan ng loob na kinakailangan upang tumulong sa pagpasan ng krus ng aming kapwa. Sapagkat ang aming lipunan ay puno ng mga nagdurusang Kristo na hindi na makayanan ng krus na kanilang pinapasan na may iba't ibang hugis at bigat na taglay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintuloy sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikawalong istasyon, nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus na maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananabitan dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuguho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay,
Sa harap ng iba't ibang mukha ng kahirapan sa mundo, minsan wala tayong makitang paraan upang maibsan ang mga ito. Minsan, pinipili nating hindi lang tingnan ang mga ito dahil iniisip nating wala naman tayong magagawa. Unang hakbang ng ating pagkilos laban sa kahirapan ng mundo ang hayaang pukawin ito ang ating damdamin. Matuto nawa tayong tumangis para sa mundo. Naway ang ating pagtangis ay magbunga ng mga hakbang upang maibsan ang mga ito, kahit sa mga maliit na paraan ng ating makakaya. Panalangin. Tunay ang pagdadalamhati ng mga babaeng iyon sa pagkakita sa iyo na labis na naghihirap. Batid nila ang iyong kabutihan. Batid nilang wala kang kasalanan. Subalit tinawag mo ang kanilang pansin at mga pagluha sa kasalanan. Sa lahat ng anyo nito, bilang mas malalim na dahilan ng iyong paghihirap at sa kahindik-hindik na kaparusahang idinudulot sa lahat ng hindi pagsisisi ng tao. O Panginoon, pagkalooban mo kami ng bagong puso. Loobin mong ang aming mga luha ay masamahan ng tapat na paninindigang iwaksi ang dahilan ng pagluha. Ang aming mga pagkakasala laban sa iyong pag-ibig. Amen. Tulad ng ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo, naway kami rin ay makaramdam ng pagdadalamhati sa hindi makatarungang pagpapahirap sa mundo. Pagkalooban mo kami ng pusong tulad ng iyong mahabaging puso, Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung unang ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay pinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay niligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Pagkatapos nang dumating sila sa Golgota,
ipinako nila sa krus si Jesus kasama ang dalawang nagnanakaw. Si Jesus ay hinatulan, pinagpakasakit, pinagpasan ng krus at ipinako parang isang kriminal. Si Jesus na gumawa ng kabutihan, nagpagaling ng may sakit, nagturo ng pagpapatawad, ay hinatulan ng kamatayan. Panalangin. Panginoon, ang iyong masuyong mga kamay na nagbasbas sa mga bata at mga may sakit, ngayon nakapako na sa kahoy ng krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang dalhin ang magandang balita ng kaharian sa lahat, ngayon di na maaaring makagalaw magpakailanman. Ikaw na gumawa ng kabutihan, nagpagaling ng may sakit, nagturo ng pagpapatawad ay pinagtaksila ng kaibigan, iniwanan ng kasamahan, hinusgahan at hinatulan ng kamatayan. Hindi malayo sa iyo ang aming mga paghihirap at pagsubok sa buhay, Panginoon. Hinamon ka ng iyong mga kaaway na bumaba mula sa krus, sabalit hindi mo pinansin ang kanilang panunukso. Hindi dahil sa ikaw ay nakapako, dahil sa pag-ibig mo sa aming mga makasalanan. Kapag ang katapatan sa aming mga tungkulin ay nagiging parang matatalas na mga pakong bumibigkis sa akin sa krus ng aming mga pangako, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang magtiyaga hanggang sa katapusan, nang dahil sa pag-ibig at nang may pag-ibig. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Ikasampung istasyon, ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay iniligtas mo ang sandigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinuya siya na isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay, maraming nakagagawa ng mali sa atin. Totoo, madalas mahirap magpatawad, lalo na kung malalim ang nagawang sakit ng tao sa atin. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging magpagpatawad, na mahalin ang ating mga kaaway, na ipagdasal ang mga humuhusga sa atin, taliwas sa nakasanayang kultura ng mundo,
ang kultura ng pag-iiganti. Matuto nawa tayong patawarin ang iba, humingi ng tawad, at patawarin din ang sarili. Dahil tayo ang unang minahal at pinatawad. Panalangin. Panginoon, nakikita namin ang kaliwang kamay na nagtitikang magnanakaw na nagsisikap na abutin ka bilang kanyang huling pag-asa. Nakikita namin ang iyong kanang kamay na nagsisikap na abutin siya sa isang mahabaging pagyakap. Subalit ang mga pako ay pumipigil sa inyong dalawa na mahawakan ang isa't isa. Gayunman, ang kanyang malungkot na tinig at ang iyong mga salitang nagbibigay tiwala ay umabot sa puso ng bawat isa. Katulad ng magnanakaw, dumudulog kami sa iyo ng buong pagsisisi sa aming mga kasalanan. Ilang ulit naming ipinangako na magbagong buhay at iwasan ang kasalanan, subalit paulit-ulit kaming nadadapa. Maraming salamat sa walang sawang pagpapatawad at pagmamahal. Turuan mo din kaming humingi ng tawad sa ibang tao na nasaktan namin at magpatawad sa mga nagkasala sa amin. Panginoon, kapag sumapit ang aming oras, naway marinig namin mula sa iyo ang nagbibigay tiwalang mga salita. Sa araw na ito, isasama kita sa paraiso. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang mga anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon, pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing isang istasyon, si Maria at Juan sa panan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito. Kanya sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Noong sikat pa si Jesus, noong tinitingala pa siyang mahuhusay na guro, noong pinagpipiestahan pa siya dahil sa kanyang mga himala, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Marami ang nagkakandarapang maging alagad niya. Marami ang umaangking kaibigan siya. Ngunit nagbago ang lahat. Nang siya ay dakpin, nang siya ay litisin, nang siya ay hagupitin, nang magpasyansa ng krus, nang ipako siya sa krus, iniwan siya ng mga alagad.
unti-unting nawala ang mga itinuturing niyang kaibigan at inaasahan niyang dadamay sa kanya. Dahil sa matinding takot, nang mamadali silang lumisan upang ipagtanggol ang kanilang buhay. Sa gitna ng pagdurusa, naglaho silang lahat. Ngunit nananatiling tapat si Maria at Juan. Naroon siya sa paanan ng krus. Hindi iniwan ni Maria at Juan si Jesus. Hindi bumitiw si Maria at Juan sapagkat ang pag-ibig na tapat ay hindi bumibitiw, lalo na sa paghihirap at kabiguan. Hilingin natin ang biyaya na tayo rin ay makatindig ng tapat sa paanan ng krus ng ating kapwa. Panalangin. Isang anak, isang ina at isang alagad. Lahat sila'y binubukod ng maalab na pag-ibig. Ang buklod ay sadyang malalim sa pagitan mo at ng iyong ina. Ang kanyang kapalaran ay bukod tanging nakabigkis sa iyong kapalaran. Ipinagkatiwala mo ang iyong ina sa alagad na iyong pinakamamahal. At sa kanya ay ipinagkatiwala mo ang alagad na kumakatawan sa aming lahat. Salamat, mahal na Panginoon, sa kaloob mo na iyong ina. Kami ngayon higit kailanmay kasapi ng iyong mag-anak. Iyong itulot na walang makasira sa magandang pakikipag-ugnayang ibinikis mo sa pagitan ng bawat isa sa amin at ng iyong ina, sa pagitan niya at ng buong sangkatauhan. Panginoon, walang sino man ang umibig sa iyo ng higit pa sa iyong ina. Hindi niya marahil maintindihan ang iyong pagpapasakit at kamatayan, pero may malalim siyang tiwala sa pangako at kalooban ng Diyos. Sinamahan ka ng iyong ina at nakibahagi sa iyong pagdurusa. Siya'y aming huwaran ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Naway maging tulad kami ni Maria, ang iyong ina at amin ring ina. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ikalabindalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay niligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, alam na Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay, sa paanan ng krus ni Jesus, nakatingala ang lahat ng Diyos na
piniling maging tao katulad natin at nakisangkot sa masalimuot nating buhay hanggang sa ating kamatayan. Inako ni Jesus ang ating mga kasalanan at nagdusa para sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay dahil sa labis na pagmamahal niya sa atin. Samantalang maraming pagkakataon ang pagmamahal natin ay kulang. Hilingin nating turuan niya tayong magmahal ng kapwa tulad ng pagmamahal niya sa atin at mag-alay ng ating buhay para sa kapwa. Panalangin. Dahil sa pag-ibig, inako mo ang parusang kamatayan. Ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Nang sumapit ka sa katapusan ng iyong pagdurusa, tanging mga salita ng pag-asa ang namutawi sa iyong mga labi. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pinakamamahal na Jesus, pinatay ka ng mga kasalanan namin ng labis mong pagmamahal para sa amin. Namatay ka upang mabuhay kami magpakailanman. Mahal na Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay para sa iyo sa katapatan at pasasalamat upang kapag dumating na ang oras namin, ang iyong mga huling salita ay maging akin din. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhay kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing-tatlong estasyon, si Jesus ay nilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, ay niligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa na mabuting balita ayon kay San Mateo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, ginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang Panginoon. Masakit ang mawalan sa atin ang mga taong pinakamamahal natin. Masakit mawalay sa mga taong laging nariyan sa ating tabi, mga taong naging bahagi na ng ating buhay at pagkatao. Ang kanilang paglisan ay tila paglisan din ng bahagi ng ating buhay, ng bahagi ng ating pagkatao. Sa ganitong mga panahon,
masakit man at di man natin maintindihan, bumaling tayo sa Diyos. Bumaling tayo sa Diyos kahit may luha sa mata at may hinanakit sa puso. Bumaling tayo sa Diyos na siyang nagpapahilom ng mga puso, na nagpapatuyo ng mga luha. Panalangin. Panginoong Hesus, binalot ka ng malungkot na kadiliman ng kamatayan. Sa dilim ng libingan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa magiliw na pag-ibig ng iyong ina, sa katapatan ni Juan at ni Maria Magdalena, at sa pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea at ng ilan pang iba. Ikaw ngayon nahihimlay tulad ng isang butil na ipinagkatiwala sa lupa para sa darating na tag-ani. Inihimlay ka sa libingan na hiram lamang sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Jose ng Arimatea. Nung ipinanganak ka sa mundo, inilagay ka sa sabsaban. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sinamahan mo kami sa aming karukaan. Binigyan ng pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo, hindi na kami matatakot sa kamatayan, dahil alam naming ito'y isa lamang pagkahimbing sa kandungan ng inang lupa. Panginoon, bigyan mo kami ng kapahingahan. Panginoon, kapahingahan at kapayapaang kasama ka. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng papapahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng sanglinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ng mga bantay at nabulagtang ang animoy patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi niya sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo sa Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, pinapawi ang ating takot sa kamatayan dahil nakakasigurado tayong may buhay na walang hanggan. Sa mga panahong lugmok tayo sa hirap ng buhay, naway maging tanglaw ng pag-asa
ang muling pagkabuhay ni Kristo. Naway mapalalahanan tayo na ang ating buhay sa mundo ay patungo lamang sa buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos. Panalangin. Ang iyong mga kaaway ay nagbubunyi sa iyong pagkamatay. Ang mga alagad at mga kaibigan mo ay nagluluksa, sapagkat sa iyong pagkamatay, nakita nilang naglaho ang kanilang mga pangarap. Ang mga ito'y kapwa minaliit ang iyong kapangyarihan. Ang iyong tagumpay sa kasalanan ay hindi magiging ganap kung hindi ka bumangon mula sa kamatayan. Panginoon, nabubuhay ka magpakailanman. Ito'y hamon para sa amin na bumangon mula sa libingan ng kasalanan tungo sa buhay na pagpapala. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay para sa amin at sa pagwawagi mo laban sa kasamaan at kamatayan para sa amin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak sa krus. Sa pamamagitan ng aming pagninilay sa mapagdurusang binata mo para sa aming kaligtasan, naway makibahagi kami sa pagwawagi sa kasalanan ng iyong anak at sa kanyang buhay ng pagtatalaga sa Diyos at sa kapwa. Naway, makihati rin kami sa luwalhati ng kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.